tatlong bagay na dapat mong pagbutihin araw-araw. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano ka katalino, kung gaano kayaman ang iyong pamilya, o kung gaano ka kaswerte. Ang buhay ay tungkol sa mga pagpipilian, pagiging consistent, at mga gawi. Nang sinimulan ko ang Alibaba, wala akong pera, walang koneksyon, at walang technological na background. Ngunit, ang mayroon ako ay paniniwala, disiplina at pang-araw-araw na gawi na humubog sa aking kinabukasan. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang tinatawag kong Ultimate Success Formula ni Jack Ma. Tatlong simpleng pang-araw-araw na gawi na ganap na makapagpapabago ng iyong buhay magpakailanman. Huwag mong isipin na ang mga ito ay maliliit. Ang maliliit na aksyon na inuulit araw-araw ay nagiging malalaking resulta sa hinaharap. Kapag gumising ka ng maaga na may layunin, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalamangan na hindi kailanman napagtatanto ng karamihan sa mga tao. Maraming kabataan ang mahilig matulog ng huli at sinasabi sa kanilang sarili na ang tagumpay ay tungkol sa pagtatrabaho ng husto sa mahabang oras sa araw o sa gabi. Ngunit sa totoo lang, ang kalidad ng iyong umaga ang nagtatakda ng tono para sa lahat ng susunod. Sa madaling araw, tahimik ang mundo. Walang abala, walang tawag sa telepono, walang ingay, sariwa ang iyong isip at pahinga ang iyong katawan. At ito ang pinakamagandang oras para mag-isip ng malinaw. Kung gigising ka ng isang oras na mas maaga kaysa sa karaniwan, araw-araw sa pagtatapos ng taon ay nakakuha ka ng mahigit 360 oras na parang nagdagdag ng 15 araw sa iyong buhay. Ngayon, tanungin ang sarili mo kung ano ang magagawa mo sa 15 karagdagang araw kung gagamitin mo ang mga ito ng may layunin. Maaari kang magbasa ng mga libro, magsimula ng negosyo, mag-practice ng isang kasanayan, o magtrabaho pa sa iyong kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit ang maagang paggising ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa paglikha. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata ng maaga sa umaga, huwag aksayahin ang oras na iyon sa mga walang kabuluhang bagay tulad ng pag-scroll sa iyong telepono o panonood ng mga video. Sa halip, dapat mong tanungin ang iyong sarili ng tatlong tanong. Ano ang gusto kong makamit ngayon? Ano ang matututunan ko ngayon? Paano ko mapapabuti ang aking sarili ngayon? Ang mga tanong na ito ay magtutugma ng iyong isip sa iyong mga layunin at pipilitin kang mag-focus. Karamihan sa mga tao ay gumigising at agad na sumasabak sa buhay ng walang pag-iisip. Hinahayaan nilang kontrolin sila ng araw sa halip na sila ang kumontrol sa araw. Ikaw ang kumokontrol sa iyong direksyon. Ang ugaling ito ay bumubuo ng disiplina
at ang disiplina ay mas makapangyarihan kaysa sa motibasyon. Dahil ang motibasyon ay dumarating at umaalis, ngunit ang disiplina ay nananatili. Isipin ang pinakamatagumpay na tao sa mundo, maging sila man ay mga negosyante, leader o atleta, halos lahat sa kanila ay may routine sa umaga. Maaga silang gumising, hindi dahil gusto nilang bawasan ang tulog, kundi dahil nauunawaan nila ang halaga ng pagsisimula ng araw bago pa man magising ang mundo. Ang 1 o 2 oras ng kapayapaan ay nagbibigay sa kanila ng kalinawan at focus. At ang kalinawan na ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ang buhay ay puno ng mga pagpipilian at kung ang iyong isip ay laging pagod o distracted, gumagawa ka ng mahinang mga pagpipilian. Ngunit kung sisimulan mo ang araw na may enerhiya at layunin, gumagawa ka ng matatalinong desisyon na magdadala sa iyo pasulong. Ang maagang paggising ay nagtuturo din sa iyo ng isang napakahalagang sakripisyo. Hindi madaling bumangon sa kama kapag ito ay komportable. Ngunit sa bawat oras na ginagawa mo ito, sinasanay mo ang iyong isip na piliin ang disiplina kaysa sa kaginhawahan. Ang tagumpay ay binubuo sa libo-libong maliliit na sakripisyo tulad nito. Hindi mo maaaring asahan na makamit ang pambihirang mga bagay kung hindi ka handang talikuran ang ordinaryong mga gawi. Ang maagang paggising ay simbolo ng iyong kahandaang gawin ang hindi gagawin ng iba. Hindi kapag natutulog ang iba, ikaw ay naghahanda kapag ang iba ay nangangarap. Ang pagbangon ng maaga ay hindi sapat. Kailangan mong gumising na may layunin. Maraming tao ang gumigising ng maaga, ngunit sinasayang lang ang kanilang oras. Ang layunin ay nangangahulugang alam mo kung bakit ka gumigising. Kung ang layunin mo ay pagbutihin ang iyong kaalaman, magbasa ka. Kung ang layunin mo ay palaguin ang iyong negosyo, magplano ka. Kung ang layunin mo ay alagaan ang iyong kalusugan, mag-ehersisyo ka. Ang layunin ay nagbibigay ng direksyon sa iyong oras at ang direksyon ay lumilikha ng pag-unlad. Kung walang layunin, ang oras ay nasasayang lamang. Sa may layunin, kahit isang oras ay makapagbabago ng iyong buhay. Ang ugali ng paggising ng maaga na may layunin ay nagtatayo rin ng kumpiyansa. Kapag patuloy kang may nakakamit sa umaga, sinisimulan mo ang araw na may panalo. Ang maliliit na tagumpay na yun ay nagpapaniwala sa iyo na kaya mong makamit ang mas malalaking tagumpay. Ang positibong momentum na ito ay nagtutulak sa iyo sa natitirang bahagi ng araw. Maglalakad ka papunta sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral o sa iyong negosyo na pakiramdam mo ay matagumpay. At ang enerhiyang ito ay nakaka-impluwensya kung paano ka tinitingnan ng mga tao at kung paano ka magpe-perform. Ito ay nagiging isang siklo kung saan ang isang maliit na gawi sa umaga ay lumilikha ng kumpiyansa.
Ang kumpiyansa ay lumilikha ng aksyon at ang aksyon ay lumilikha ng resulta. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang 600 salitang paliwanag sa parehong daloy at estilo ng keynote? Ang pag-aaral ng bagong bagay araw-araw ay hindi lamang isang gawi. Ito ay isang pangangailangan kung gusto mong lumago at magtagumpay sa buhay. Ang mundo ay nagbabago ng mas mabilis kaysa dati. At ang kaalaman na mahalaga kahapon ay maaring maging walang silbi bukas. Kung titigil ka sa pag-aaral, titigil ka sa paglago. At kapag huminto ka sa paglago, unti-unti kang mahuhulog. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng malaking degree o isang sikat na sertipiko, dahil ang mga bagay na iyon ay makakatulong lamang sa iyo sa isang tiyak na antas. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa patuloy na pag-aaral, mula sa pagnanais na pagbutihin ang iyong sarili araw-araw. Ang araw-araw na pagkatuto ang sikreto sa pagbuo ng pundasyon para sa pangmatagalang tagumpay. Ang isa pang katotohanan tungkol sa pagkatuto ay pinapanatili ka nitong mapagkumbaba. Kapag inilantad mo ang iyong sarili sa mga bagong ideya, bagong tao, at bagong karanasan, napagtanto mo kung gaano karami ang hindi mo alam. Ang pagpapakumbabang ito ang nagpapabukas ng iyong isip, at ang mga taong bukas ang isip ang umaangkop kapag nagbabago ang mundo. Ang mga taong sarado ang isip, na nag-iisip na alam na nila ang lahat, ang unang mabibigo kapag nagbabago ang kapaligiran sa negosyo, teknolohiya, at maging sa mga relasyon. Ang kakayahang matuto ng mabilis ang pinakamakapangyarihang kasanayan na maaari mong taglayin. Ang pagkatuto ay nagtatayo rin ng kumpiyansa, dahil binabawasan ng kaalaman ang takot. Maraming tao ang nag-aatubiling kumilos dahil takot sila sa hindi alam. Ngunit kapag nag-aaral ka ng pananaliksik at inihahanda ang hindi mo pa alam, nagiging pamilyar ito. Ang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na humakbang pasulong habang ang iba ay umaatras. Ginagawa nitong malinaw ang pagdududa at nagiging aksyon ang kalinawan. Kung walang patuloy na pag-aaral, kahit ang pinakamatalinong tao ay maaaring maligaw. Ngunit sa patuloy na pag-aaral, kahit ang ordinaryong tao ay maaaring makamit ang pambihirang resulta. Upang gawing ugali ang pag-aaral, kailangan mong maglaan ng oras araw-araw. Tulad ng pagkain, pag-eehersisyo, pagbabasa, pakikinig, o pagmumuni-muni ng higit sa 20 minuto ay maaaring magpabago ng iyong pananaw. Hindi mahalaga kung pagod ka o abala.
Ang mga nagtatagumpay ay palaging naglalaan ng oras upang matuto. Dahil alam nila na ang kaalaman ang gasolina para sa kanilang paglalakbay, tulad ng hindi mo maaaring paandarin ang isang kotse nang walang gasolina. Hindi ka maaaring sumulong sa buhay nang walang pagkatuto, at kung pananatilihin mo ang ugaling ito, makikita mo ang iyong sarili na lumalago ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ngayon ang Keynote 3 sa 600 salita sa parehong estilo at daloy ni Jack Ma? Ang paggawa ng aksyon ay ang tulay sa pagitan ng mga pangarap at realidad. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tumatawid sa tulay na ito. Lahat ay may ideya, lahat ay may pangarap, ngunit napakakaunti ang nagiging aksyon. Ang katotohanan ay mura, ang mga ideya, ang pagpapatupad ay walang katumbas. Maaari kang umupo sa iyong silid buong araw at mag-isip tungkol sa pagiging matagumpay. Ngunit maliban kung bumangon ka at gumawa ng isang bagay, walang magbabago. Ang aksyon ang naghihiwalay sa mga nagsasalita mula sa mga gumagawa. Sa huli, ang mundo ay ang mga gumagawa lamang ang naaalala. Nang sinimulan namin ang Alibaba, ang mga tao sa paligid ko ay puno ng pagdududa. Paano ka magtatayo ng isang kumpanya ng internet kung hindi mo alam ang tungkol sa teknolohiya? Sinabi ko, kung naghintay ako hanggang sa malaman ko ang lahat, naghihintay pa rin ako ngayon. Dito, maraming tao ang nabibigo. Gusto nila ang perpektong panahon. Kung naghihintay ka hanggang sa maging perpekto ang lahat, hindi ka kailanman magsisimula ng aksyon. Lumilikha ang aksyon ng momentum, at ang momentum ay lumilikha ng resulta. Ang bawat maliliit na aksyon na ginagawa mo araw-araw ay bumubuo ng pundasyon para sa iyong kinabukasan. Marahil ngayon, kailangan mo ng isang pahina ng libro. Marahil tumawag ka ng isang customer. Marahil nagsasanay ka ng isang bagong kasanayan. Sa ngayon, pakiramdam nito ay maliit at walang kabuluhan. Ngunit ang tagumpay ay walang iba kundi ang maliliit na aksyon na paulit-ulit araw-araw. Isipin ang tungkol sa tubig na tumutulo sa isang bato. Isang patak ay walang ibig sabihin, ngunit milyon-milyong patak sa paglipas ng panahon ay maaaring bumutas sa bato. Ang iyong mga aksyon ay maaaring pakiramdam na maliit ngayon, ngunit sa paglipas ng mga taon ay lumilikha ng mga tagumpay na walang sinuman ang nag-akalang posible. Ang paggawa ng aksyon ay nagtuturo din sa iyo ng mas mabilis kaysa sa anumang libro o silid-aralan. Maaari kang gumugol ng mga buwan sa pag-aaral kung paano magsimula ng isang negosyo, ngunit mas marami kang matututunan sa isang linggo ng aktwal na pagpapatakbo nito. Kaysa sa lahat ng mga buwan ng teorya, ang paggawa ng aksyon ay nagdudulot ng mga tunay na problema, at ang mga tunay na problema ay nagdudulot ng mga tunay na solusyon. Ganyan ka lumago.
Ang mga taong takot kumilos ay madalas na natatakot sa kabiguan. Ngunit ang kabiguan ay hindi ang kaaway. Ang kabiguan ay simpleng feedback. Sa bawat oras na nabigo ka, natutuklasan mo kung ano ang hindi gumagana. At iyon ang naglalapit sa iyo sa kung ano ang gagana. Kung hindi ka kailanman mabibigo, hindi ka rin kailanman magtatagumpay. Ang isang tao ay maaaring tumakbo ng 10 kilometro isang beses sa isang buwan. Ang isa naman ay maaaring maglakad ng 1 kilometro araw-araw. Ang taong naglakad araw-araw pagkatapos ng isang taon ay mas malayo ang narating. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa biglaang pagsabog ng enerhiya. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Ito ay parang pagtatanim ng buto. Hindi mo maaaring itanim ngayon at asahan ang bunga bukas. Diligan ang mga buto bukas, ngunit kung didiligan mo ang mga buto araw-araw, lalaki ang puno. Ang pagkilos ay nagtatayo rin ng kumpiyansa. Maraming tao ang kulang sa kumpiyansa, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi sila kumikilos. Kapag kumilos ka, pinapatunayan mo sa iyong sarili na kaya mong umusad. Bawat hakbang ay nagbibigay sa iyo ng tapang para sa susunod na hakbang. Ang kumpiyansa ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pag-iisip nito. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng paggawa. Lumikha ng pakiramdam na tagumpay. Ang tagumpay na ito ang nagpapalakas ng iyong paniniwala sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, ang paniniwalang ito ay nagiging matatag at yan ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang kumuha ng mas malaking panganib. Dapat mong tandaan na ang pagkilos ay hindi palaging tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa paggalaw kahit na ang resulta ay hindi ang iyong gusto.